Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang mga mata ni Commander Ant-Man ay mas malawak kaysa sa isang baka. Nanlumo, mas nakakadiri kaysa sa pagkain ng ziyang sa iyong bibig. Sabi ko, consider how I feel, okay. I'm really uncomfortable. Iiyak na sana si Commander Ant-Man. Yung tipong depression, walang maisip. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, okay, huwag mong gawin itong kasuklam-suklam, inilagay ko ang ilan sa aking mga gamit, ngunit hindi ito isang bagay na nakakahiya. Master, sabihin mo sa akin, ano ang pinakawalan mo? Dugo, at ito ay dugo na nababalot ng totoong enerhiya. Nang marinig ito, sumulyap siya kay Han Sanchen ng may pag-aalinlangan, at pagkatapos ay sinabi, Guro, hindi ka nagsinungaling sa akin, di ba? Hindi, bukod pa rito, binalot ko ang dugong ito ng zinki, at hindi talaga ito magkakaroon ng anumang kontak sa alak. Kaya, anuman ang mangyari, hindi ito magkakaroon ng anumang masamang epekto sa alak, kaya naman sinabi ko, sa isang punto, ang mga poste ng mga bagay ay maaaring hindi kinakailangang mangyari. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, agad na naunawaan ni Pei Yuan ang kahulugan. Ang dugo ay walang anumang reaksyon sa alak. Naturally, kung sino man ang pumunta upang suriin ang alak, walang magiging problema sa alak. Kaya lang, Master, balutin mo ng true energy ang dugo. Kung tutusin, impurities yan. Malinaw na malinaw ang alak. Madaling ma-expose kung titignan mong mabuti. Pero noong ininom namin yun, sigurado kaming walang ibang substance sa wine. Something, sabi ni Piyuan. Ngumiti si Han Sanchen, hanggat ang iyong tunay na enerhiya ay sapat na malakas, syempre magagawa mo ito. Kung nagkataon, ang sa akin ay medyo malakas. Ang kay Han Sanchen ay ang Chi of Chaos, at hindi niya ito gaanong ginamit, ngunit para harapin ang espesyal na sugo, ang kanyang mga ngipin lamang ang kaya niyang ay panganga. Master, mayroon talaga ako sa iyo. Tumawa si Piyuan. Ngumiti si Han Sanchen, walang paraan, kahit na gusto niyang gumamit ng ilang simpleng paraan para pagsamahin ang sarili niyang dugo, baka hindi niya magawa. Kung bitiwan niya ang bagay na iyon ng kaunti, maaaring masira niya ang lahat sa isang malaking butas, kung walang pakete, kung gayon ang isang bulag ay makakahanap ng isang bagay na mali. Naiintindihan ko, dahil dugo mo ito, at nakabalot ito sa iyong tunay na chi, kaya kapag may nakainom ng alak, mararamdaman mo ito sa gusto mo, sir, at makokontrol mo pa ang mga bagay na iyon. Dugo, nagmuni-muni rin si Commander Ant-Man. Tumango si Han Sanchen, oo, ganoon talaga ang kaso, ngunit hindi ito isang bagay na maaari mong kontrolin kung gusto mo. Gaya ng nakita mo dati, ang bagay na ito ay mapapailalim sa aking kontrol sa isang napakadilim na kapaligiran. Ano ang nakakaapekto, kung ano ang kumikinang. Ibig sabihin, kung papatayin ng mga tao ang mga ilaw upang magpahinga sa kalagitnaan ng gabi, at kung ang isang tao sa bahay ay hindi natutulog, magiging isang malaking kahihiyan para kay Han Sanchen na maramdaman ito. Ang maliwanag na tiyan ng sugo ay makikita sa buong silid. Sa makatuwid, walang maraming mga pagkakataon para sa ganitong uri ng induction at pagmamanipula, kaya dapat itong gamitin ng may pag-iingat. Pinakamabuting may sigaw nito ang mahimalang epekto na dapat ay mayroon ito. Ang galing ni Mister, hinahangaan ko. Ngumiti si Commander Ant-Man, sa ganitong paraan, nagtanim kami ng isang pares ng mata sa hukbo ng kaaway. Tumango si Han Sanchen at bamantong hininga, ang sitwasyon ay hindi maganda para sa atin. Sa puntong ito, nalaro ko na ang lahat ng baraha sa aking kamay, kaya ang susunod na engkwentro ay magiging napakalupit. Under such a disadvantage, if we want to win, we must have enough unique moves, so
I have no choice. Maaari ko lang subukan na maghanap ng mga bahid at card mula sa kaaway. Isang dakilang tao mula sa asol na planeta ang minsang nagsabi na kung wala, hayaan ang kalaban na gumawa nito para sa atin. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaari lamang hayaan ni Han Sanchen ang kaaway na bigyan siya ng card. Ano ang susunod mong plano? Nagtanong ang Commander-in-Chief Ant-Man. Ngayon, ang aming posisyon ay karaniwang nalantad, at ang mga bagay tulad ng pagbagsak ay maaaring hindi masyadong maayos sa hinaharap. Mr. Han, ano ang mayroon ka? Magplano o ayusin? Sa sandaling maliwanag ang kalangitan, natatakot ako na dumating ang target na pag-atake ng kalaban. Natatakot ako na hindi natin ito makayanan. Alam na alam ni Han Sanchen ang mga alalahanin ni Commander Ant-Man, sa totoo lang, ayaw kong maghintay hanggang bukas ng umaga. Mr. Han, anong ibig mong sabihin? They have an absolute advantage, so they will naturally play steadily. If we let them be steady, it will be our instability. Therefore, I have a bold plan tonight, but I don't know if you dare to play. Mr. Han, pakisabi, sa tingin ko ang commander ng tatlong mukha na lungsod ay lalamunan ngayong gabi. Nang marinig ito, nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Commander Ant-Man, si Pei Yuan ay nanguna sa pagsasabing, Guro, ang tatlong panig ng lungsod ay lubos na ngayong ipinagtatanggol. Hindi lamang ang tatlong panig ay nagyayakapan sa isa't isa, ngunit mayroon ding isang malaking bilang ng mga tropa ng kaaway sa gitna na nagpapalakas ng kanilang mga patrol. Ang layunin ay upang hayaan ang tatlong panig na magkasama. Nag-aalala pa rin ako para sa aming mga partido, na nag-aalala pa rin ako. Nag-aalala ka ba na kapag nagnakaw ka ng manok, hindi mawawala ang kanin? Sabi ni Han Sanchen. Tumanggo si Pei Yuan, hindi ito itinanggi, kung tutusin. Alam naman natin na may mga tigre sa kabundukan, at mas gusto nating pumunta sa mga bundok kasama ang mga tigre. Hanggat ang kalaban ay lumalaban ng kaunti, ang harapan ng kalaban ay mabilis na mag-iipon. Sa oras na iyon, tayo ay sasalakayin ng kalaban mula sa harap at likod. Natatakot ako. Tumanggo si Han Sanchen, ngunit kung minsan ang pinakadelikadong bagay ay ang pinakaligtas na bagay. Master, ikaw, masyado kang risky. Wala tayong masyadong tao ngayon, at ngumiti si Han Sanchen at sinabing, at saka, may mga gawain na tayo ngayong gabi, di ba? Tumanggo si Pei Yuan. Ang bawat isa ngayon ay gumaganap ng kanilang sariling mga tungkulin. Kung sila ay pansamantalang ililipat, ang linya ng depensa ay hindi maiiwasang ganap na mapunit. Hanggat ang kalaban ay naglalagay ng kaunting pagsisikap, sa tingin ko ito ay magiging mahirap para sa amin. Panipi. Hindi ko kailanman binalak na pakilyusan ang mga tropa sa linya ng depensa. Seryosong sabi ni Han Sanchen. Sila ang pundasyon, anuman ang gustong gawin ni Han Sanchen, ang pundasyon ay hindi dapat maitawid, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging napakahirap, utos. Nagmamadaling sabi ni Commander-in-Chief Ant-Man. Dapat ang Ant-Man ang pinagtutuunan ng pansin ng kalaban ngayon. Ang dahilan ay napakasimple. Nakaranas sila ng dalawang magkasunod na madilim na pagkatalo sa iyong mga ulo, at ang mga pagkalugi ay medyo malaki. Sa makatuwid, hanggat sila ay mga taong normal ang pag-iisip, tiyak na hindi nila hahayaan ang iyong sarili na mahulog muli sa iyo. Mabilis na tumanggi si Han Sanchen, ang Ant-Man ay ganap na bawal na makilahok sa mga aktibidad ngayong gabi, kung hindi, ito ay talagang makakaapekto sa buong katawan. Kung may santukan, ang bilang ng ganap na kalamangan ng kalaban ay walang katapusan na malalaki, ayaw mo sa amin. Medyo natarante si Commander Ant-Man. Tapos ngayon lang, tinanong sila ni Han Sanchen kung nang-ahas silang maglaro. Bakit mo hiniling sa kanila na huwag? Sumali ng biglaan. Hindi ko naman sinabing ayaw kita, pero hindi ko kailangan ng direktang partisipasyon mo. Ang gusto ko ay ang pagtitimpi mo. Ngumiti si Han Sanchen. Naglalaman. Tama. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ikaw ngayon ang pinagtutuunan ng pansin, kaya kung gugulo ka, ano ang mangyayari sa kabilang partido? Ngumiti si Han Sanchen. Nang marinig ito ni Commander Ant-Man, agad siyang ngumiti, Sir, anong ibig mong sabihin, gamitin mo kami sa paglalaro? Tumanggo si Han Sanchen, I do. Nagmamadaling sinabi ni Pei Yuan, pero Master, imposibleng madaling mahulog ang kalaban sa ating bitag, di ba?
Ibig sabihin, ilang beses na tayong nag-away ngayon, at medyo naiintindihan na natin ito. Pangkalahatang taktika, natatakot akong hindi ito gagana. Tumango rin si Commander Ant-Man, sang-ayon sa opinyon ni Pei Yuan, Sir, ang mga salita ng iyong apprentice ay talagang makatwiran. Sa palagay ko ay hindi masyadong maganda ang epekto, at kung sapat ang lakas ng kalaban, kahit nalokohin ka, maaari ka pa ring magpakatanga. Malapit na tayong umasa sa lakas ng militar para direktang basagin ang ating mga taktika. Oo, walang saysay ang sugal kung ganoon ang kaso. Ang kalaban ay lubos na umasa sa bentahe ng mga numero, at nanatiling hindi nagbabago upang tumugon sa lahat ng pagbabago. Sa kabaligtaran, si Han Sanchen at ang kanyang partido ay nasa isang napakahiyang sitwasyon. Kaya't iyan ay tinatawag na isang daya, kung kaya't ang mga ito ay tinatawag na isang daya, kung kaya't ang mga ito ay isang daya, ay ginagamit ng maayos, ngunit sila ay tinatawag na panloloko kung hindi sila ginagamit ng maayos, si Han Sanchen. Ay naunawaan din at malinaw na, alam ko kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit kung sasabihin ko ito, gusto ko pa ring gawin ito. Okay, tumayo si Han Sanchen at ngumiti, kung gayon, maglaro tayo ngayong gabi. Nagkatinginan ang dalawa at nagmamadaling bumangon, maghihintay ako. Gayunpaman, medyo naiiba ito sa karaniwang sampal. Kailangan mong maging handa, sinasabi ko sa iyo ngayon, at makinig kang mabuti. Ano pa ang maaaring kakaiba sa tunog na ito? Pareho silang mga monghe ni Zhang Er, at hindi nila ito maisip. Pagkatapos ng lahat, gaano man ito pagbabago, ito ay mahalagang pareho. Gayunpaman, dahil sinabi iyon ni Han Sanchen, natural na nagtakip ng tenga ang dalawa para makinig. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at sinabi sa dalawa ang kanyang mga plano. After listening, Commander Ant-Man was the first to laugh. Huwag na nating pag-usapan ang ibang bagay, ang sabi lang ni Mr. about playing with your life. Nung una, akala ko walang kinalaman ang bluster mo sa paglalaro sa buhay mo. Pero after hearing your detailed plan now, I really feel that this is really a desperate fight. Si Pei Yuan ay nagbigay din ng isang mapait na ngiti at sinabing, ito talaga ang panganib ng iyong buhay. Ngumiti si Han Sanchen, walang paraan, kung mayroon akong 1,000,000 tropa, hindi ko kailangang gumawa ng ganoong peligrosong hakbang, ngunit alam ninyong lahat ang kasalukuyang sitwasyon, kung hindi tayo maglalaro, hindi tayo makakalaban sa kanila. Panipi. Ngumiti si Commander-in-Chief Ant-Man, bagaman ang plano ni Ji kaaway. Guro, natuto na rin ang alagad. Ngumiti si Han Sanchen, itinaas ang kanyang baso ng alak, at iginalang ang dalawa, maraming mga kalaban, kaya maaari silang makipaglaro sa atin at maghintay ng trabaho. Sa ganitong mga kalagayan, mayroon tayong ilang mga paraan upang harapin sila, kaya kailangan natin silang pilitin. Hindi makakain ng mga elepante ang mga langgam, ngunit kung makakain sila ng ilang kagat ng mga elepante araw-araw, ano sa palagay mo ang mangyayari sa mga elepante? Hindi ito inisip ni Pei Yuan, ang elepante ay tiyak na nakakainis, naghahanap ng paraan upang hirakan tayong mga langgam hanggang sa mamatay. Oo, grabe ang galit ng mga elepante, dahil sa isang pagpindot, mamamatay tayo na walang lugar na mamamatay, ngunit sa kabilang banda, ang galit ng mga elepante ay marahas, at ito mismo ang nag-aaway sa isa't isa. Ang tanging pagkakataon na maaaring samantalahin. Kung gusto nating manalo, ang susi ay nakasalalay sa kung ano ang magagawa natin upang sakupin ang pagkakataong ito. Halimbawa, kung aakayin natin ang elepante sa lubak-lubak na lupa, masasaktan ba ng elepante ang sarili nitong paa sa pagtapak sa atin? Isa pang halimbawa ay nasa gilid tayo ng bangin, at ang buhay natin ay nakabitin sa isang sinulid. Inapakan tayo ng elepante para mamatay. Hindi natin pinapansin ang bangin, at sa huli, makitid tayong nakatakas at natitised sa kanyang kamatayan. Ngumiti si Commander Ant-Man, naiintindihan namin ang ibig mong sabihin, Ginoo, ito ay nabubuhay hanggang sa kamatayan. Oo, ito lang ang paraan natin. Ngayon, ang dapat nating gawin ay kung paano magalit ang elepante na ito. Kaya naman, pagkatapos pag-isipan ito, sa tingin ko ang tanging paraan para mainas sila ay ang patuloy na pagkagat sa kanilang langgam, laman. Ang hayaan silang patuloy na lunukan ang kanilang mga pagkatalo ay ngangangat sa kanilang mga laman at dugo. So,
How to keep them losing is what we have to consider. At saka, para mawala sila, we have to do everything possible, even at all cost. This is our only way out. Tumanggo ang Commander-in-Chief Ant-Man, huwag kang mag-alala, Ginoo, ang iba sa Ant-Man clan ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano pa, kundi ang gawaing ipinagkatiwala mo sa amin ngayong gabi, kahit magsakripisyo ang lahat ng Ant-Man clan, tiyak na matatapos ito. Nangangako rin ang mga tao sa aming ika-4 na kolum na tatapusin ang gawain. Tinapik ni Piyuan ang kanyang dibdib at nangako. Tumanggo si Han Sanchen at muling itinaas ang kanyang baso ng alak. Ang bawat hakbang mo ay maaaring hindi mukhang isang malaking tagumpay, ngunit masasabi ko sa iyo nang sigurado na ang bawat hakbang mo ay isang hagdan patungo sa pinakahuling tagumpay. Ang labanan ngayong gabi ay magtatakda ng buhay, kamatayan at kapalaran nating lahat. Wala akong masabi, at ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Pagkatapos ng mga salita, ininom ni Han Sanchen ang alak na may kasamang toast. Kung walang problema, aalis ako kaagad, at makikita mo akong magsenyas ng aksyon mamaya. Oo, diretso rin ang pag-inom ng 2 sa alak, at sabay na inihagis ng 3 ang kanilang mga baso, at agad na umalis si Han Sanchen sa base. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!